Kadalasang ginagawa, nakasanayan, at nakaugalian na nating gawin na nakakasira ng utak? Ano-ano ba ang mga ito? Maliban yan sa pag-iisip ng gusto sa taong hindi ka naman talaga gusto. At pag-iisip ng tudo sa pag-asang utak mo lang ang nakakaalam na magkakabalikat pa rin kayo. Daghay na nga buang tungod sa gugmang way hinungdan pero imong gipaumhan. At narito ang mga kadalasang ginagawa na nakakasira ng ating utak. Ang utak ang siyang kumukontrol sa lahat na ginagawa ng ating katawan o pagkatao. Ngunit alam mo ba na may mga bagay tayong ginagawa o nakasanayan na siyang dahilan kung bakit humihina o nasisira ang ating utak? Isa na dyan, ang exposure sa maingay na lugar o gamit. Lalo na tayo pag nasa syudad, nagkakaroon tayo ng ear damage. Napapansin nyo, sa syudad maingay naman talaga. Kasi nandun yung maraming sasakyan, constructions, at mahilig pa tayo mag-bar. Ayon sa mga eksperto na pag lagi na-expose ang ating tenga sa maiingay na lugar, nasisira ito. Yung mga tao na mahilig gamit ng headset, earpods, nakakasira ito sa ating tenga. Ayon sa mga siyentipiko, na ang pagkasira o paghina ng ating pandinig ay isa sa palatandaan na nasisira ang selula o cells ng ating utak. Ayon sa mga eksperto na dapat ay hindi lumagpas ng 50% ang lakas kung ayaw mong masira ang iyong utak or pandinig mo. Maaari itong mag-increase ng chance of risk na magkaroon ng Alzheimer disease o sakit ng pagkalimot. Hanggang sa katagalan ay tuluyang mawala ang ating memorya. Pagbabad sa madilim na lugar or yung dim light. Kadalasan sa atin mahilig mag-cellphone, gumamit ng laptop na nakapatay ang ilaw. Yung liwanag lang ng cellphone or laptop ang nagsisilbing liwanag. Tapos minsan naman mahilig tayo magbasa na madilim or dim light, dahilan na nakakasira sa ating utak. Ito daw ay maghatid ng matinding depresyon at ayon sa pag-aaral na kailangan ng ating katawan o mata ang natural light. Kailangan din natin ng lumabas o maganda rin na sumagap tayo ng mga fresh na hangin. Maling diet. Dapat sapat na kain at masustansyang pagkain. Iwasan ang junk food at pagkain na more on matatamis dahil too much sugar can cause diabetes, obesity, at cancer. So much sugar ay humahadlang sa pag-absorb ng nutrients sa ating katawan mula sa mga kinakain natin. Dahil dyan, ang utak ay nagiging slow sa pag-develop nito. Paninigarilyo. Alam nating lahat na masama sa kalusugan ang paninigarilyo, ngunit marami pa rin ang gumagamit nito. Dahil sabi nga ng iba, masarap ang bawal. Parang ano lang, pag nagmahal lang sa maling tao, na kahit alam mo nasasaktan ka na or minsan naman bawal ang magmahal sa taong yan, tinutuloy pa rin. Sige pa rin. Dahil doon tayo masaya kahit bawal. Pero toxic yan. Lason yan sa katawan at isipan. Pag nagkataon, maaring ikasira sa ating utak. Ayon sa pag-aaral na ang paninigarilyo can reduces oxygen flow to the brain. That means na ang ating utak cannot function to its normal capacity na maaring magdulot ng Alzheimer, dementia, at ang paninigarilyo ay magdulot ng lung cancer. At ang cancer na ito mag-result ng incorrect DNA reproduction and can manifest in the brain too. Pagiging lasinggo. Kung napapansin natin na pag na-broken hearted tayo o sabi na nga ba yung iba naglalasing. At kung napapansin natin, pag naglalasing, walang taong matino sa taong lasing. Kaya ika nga nila, mag-alcohol sa kamay, wag lang sa atay. Pag nagsubrahan, mauwi yan sa hepa at ikamatay mo pa. Alalay lang, pampainit ng katawan, wag pampainit ng utak. Dahil too much alcohol can cause memory loss. At syempre, decrease mental alertness.
Kasi ang utak natin siya yung nagmamanage ng lahat. And without the brain, hindi mag-function ang ating utak. Nagko-cause siya ng memory loss, ang too much alcohol. Decreased mental alertness, o yun na yun. Emotional instability, kaya pag nalasing, yung iba umiiyak. Tapos, nade-depress yung iba. Lumalabas yung mga katotohanan. Ika nga sa Bible na nasa alak ang katotohanan. Nagkakaroon ng disorientation at saka irritable. Kaya nga maraming nagwawala pag nalalasing, di ba? Mga patunay na nasisira ang cells ng utak. Sabi nga nila, nasira na yung utak mo. O, di ba? Panahilata na lang. Nakabubuti sa katawan natin ang mag-relax. Ngunit pag ito ay sumobra at puro relax na lang, upo, higa, tulog, hilata, nakakasira ito sa brain health and overall health natin. Kasi nagiging inactive ang lifestyle natin. Ayon sa mga eksperto na nakakaapekto din ito sa pag-generate ng utak. Kaya payo ng mga dalubhasa na ugaliin ang mag-exercise for better brain stimulation or function. Multitasking. Kadalasan sa atin pag nag-multitask, napapabilib tayo, wow, ang galing naman niya. Kaya niyang pagsabay-sabayin yung mga ginagawa niya. Pero, alam niyo ba na nakakasira ito sa ating utak? Ayon sa mga dalubhasa na ang multitasking ay nakakagambala ng brain development. Ang multitasking ay nakakasira ng brain function dahil our brain is responsible for emotional control, decision making, empathy. Lumiliit daw siya pag nagmo-multitask ang isang tao, kaya dapat focus lang on one task at a time to increase productivity at para maprotektahan ang ating utak. Kakulangan sa tulog. Ang pagtulog ay mahalaga sa katawan at pag-iisip. Kung wala tayong tulog, hindi magawang magpahinga ng utak natin. Ang dahilan ng loss of brain cells, kailangan talaga natin ng 8 hours of sleep. Kaya kailangan matuto tayo matulog ng maaga. Saka yung mga sinasabi na insomnia, limitahan ang pag-take ng caffeine at alcohol. Nagtatrabaho kahit may sakit. Dahil sa kahirapan, napipilitan tayong kumilos o magtrabaho kahit na may sakit o hindi maganda ang pakiramdam. Napipilitan tayong i-sacrifice ang ating kalusugan for our studies, career, pero according to studies show that forcing ourselves working when we are sick or recovering of an illness is a bad idea. Bakit? Tandaan na pag hindi maganda ang ating pakiramdam, ang ating katawan try to concentrate all resources on healing. At ganun din sa utak. Makakasama sa utak ang overwork. Marami ang nasisiraan ng bait dahil masyadong pinapagod ang utak. Siyempre, kulang sa exercise or practice ang utak. Ang ating utak ay parang muscles nito na kailangan na mag-exercise through reading, interact with others, or paglalaro ng mga puzzles, scrabbles, or kung ano man yung laro na ginagamitan ng utak, or panonood ng news or movies para mag-function yung utak natin. Hindi yung puro tulog na lang. Based on research na ang mga tao ay bihira na lang makipag-usap or makipag-interact sa iba ay nagsasuffer ito ng negative impact. Ayon sa pag-aaral na ang taong hindi mahilig magbasa or makipag-interact with others or walang exercise ang utak ay lumiliit ito. Kaya to keep our brain working at its best, kailangan paganahin natin at mag-exercise through reading at makipag-interact sa iba. Huwag lang chismis. Dapat makabuluhan naman. Pang-11, natutulog na may cover o na tinatakpan ang ating ulo or mukha or yung ilong. Kasi ang ating utak, kadalasan di ba pag natutulog tayo, pag tinatakpan natin ang ating mukha, yung hininga natin, yun din yung ini-intake natin. So, more on carbon dioxide yung nai-intake natin imbis na oxygen. Nag-cause ito ng negative impact sa our brain at hindi maganda sa overall health. Dahil ang oxygen is vital for brain function. Kaya payo ng mga dalubhasa, iwasang takpan ng ulo or mukha habang tulog. Hindi sapat na pag-inom ng tubig. Mahalaga ang tubig sa ating katawan. Ang tubig sa ating katawan ay mahalaga para sa regulation, overall health ng ating katawan, lalo na sa brain. Pag kulang ang tubig sa ating katawan, hindi ito mag-function ng mabuti. Ganun din sa utak. Our body cannot function
or perform to its normal function including attention and memory without enough drinking water. Para maging healthy ang utak, ugaliin ang pag-inom ng 8 basong tubig araw-araw. At iwasan ang pag-iisip ng gusto sa mga taong hindi ka naman gusto. Lalo na kung wala naman itong pakialam sa'yo.